Kung ibabalik ang lente sa mga nagdaang taon mula 1896 patungong 1902, mas maiintindihan kung bakit napakalakas ng tama ng 1911 sa sikmura ng bayan. Ang revolusyon laban sa Espanya ay parang lindol na gumising sa tulog na bayan. Boses sa pabrika at palengke, kaluskos sa bundok at yabag sa lansangan. Ang deklarasyon ng kalayaan ay parang umagang ang araw ay sumilip sa bintana ng isang bahay na matagal nang nakapinid. Ngunit ang pagpasok ng Amerika, ang digmaan na sumunod at ang pagbagsak ng unang republika ay nagbago ng musika. Ang dating awit ng sarili, napalitan ng notang ipinapakanta ng iba. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng bagong watawat, hindi nawala ang kakayahang matuto. Iyon ang dahilan kung bakit ang Manila Carnival ay nagkaroon ng dalawahang mukha sa mata ng tao. Saya at pruweba ng pag-usad sa isang banda, propaganda at paalala ng pagkontrol sa kabila. Sa gitna ng dalawahang ito, pumasok ang eroplano, isang bagong salita sa bokabularyo ng kapangyarihan. Kapag inukit ang larawan ni James Bud Mars sa isipan, mahalagang tandaan na ang kanyang tapang ay produkto ng isang panahong umiibig sa panganib para sa kaalaman. Ang mga unang piloto ay sanay sa paglulugmok ng hikbi, ng takot sa ilalim ng ingay ng makina. Ang paglipad noon ay hindi rutinaryong biyahe. Ito ay pagtatanghal at pananaliksik sa iisang sandali. Kaya sa Maynila, nang ipakita niya ang disiplina sa kamay at pakiramdaman sa hangin, na ipamalas din kung paano nagiging sistema ang isang ideya, mula sa isang individual na daredevil tungo sa isang hanay ng mga patakaran, pagsasanay, at mga taong marunong mag-ayos ng tornilyo, magbasa ng hangin, at mag-ulat ng kondisyon. Sa likod ng bawat pasada niya sa itaas, may nagbibilang ng bolt, may nag-aayos ng kawad, at may nagche-check ng gasolina. Sa ilalim ng ingay ng propeller, maririnig ang kapanganakan ng propesyon, mekaniko, tagabasa ng panahon, tagapag-ugnay sa lupa at ere. Sa entablado ng Carnival, hindi lamang eroplano ang simbolo ng progreso ng kolonyal na panahon. May mga ilaw na umaapaw sa gabi, mga makinang umiikot, at mga produktong ipinagmamalaki ng bawat probinsya. Ngunit ang presensya ng eroplano ay ibang uri ng pang-akit. Ang mata ng tao ay likas na tumitingala kapag may lumilipad. At kapag ang tumitingala ay sama-sama, doon nagaganap ang pambansang sandali, isang kolektibong. Nakita ko rin iyon na kalaunan ay nagiging bahagi ng kwento ng bansa. Kapag sinabi ng lolo o lola na nakita niya ang unang eroplano sa Maynila, hindi niya dinamdam ang numero ng talampakan o ang uri ng piston. Dinala niya ang damdamin ng sandali, ang pag-alog ng dibdib, at ang pananahimik na sumunod matapos bumaba ang biplane. Sa ikatlong araw ng palabas, huminog ang ugnay ng tao at makina. Mas organisado ang pwesto ng manunood, may laman ang bawat gilid, at may ritmo na ang pag-angat at pagbaba. Ang mga sundalong Amerikano ay tila mas busog na ang tingin. Nakita na nila ang gusto nilang ipakita na kaya ng isang makina na lampasan ang hangganan ng lupa at magtakda ng bagong paraan ng pagtingin sa espasyo. Sa ganoong ritual, unti-unting nauukit ang konsepto ng himpapawid bilang teritoryo. Hindi ito basta kalawakan, ito ay hawak, bantay at bantayog. Kapag nasanay ang mata sa ideyang may bantay sa itaas, nagbabago ang kilos sa ibaba. Habang lumilipas ang mga taon pagkatapos ng 1911, sumulpot ang mga kwento ng mas madalas na pagdaan ng eroplano sa kalangitan ng Pilipinas. Minsan ay motor na mas maayos, minsan ay disenyo na mas matatag, minsan ay piloto na mas disiplinado. Unti-unting humubog ng network ng paliparan at landing ground, una sa pangangailangan ng militar at ng pamahalaang kolonyal, kalaunan para sa kalakalan at komunikasyon. Sa Luzon, ang presensya ng base ay naging pang-araw-araw na tanawin.
sa Visayas at Mindanao, ang pagdating at pag-alis ng mga lumilipad na aparato ay naging palatandaan ng koneksyon, may mensahe, may kargamento, may bagong opisyal, may bagong alituntunin. Sa puntong ito, ang himpapawid ay hindi na lang entablado, ito ay kalsada na. Sabayan ito ng pagsulong ng mga infrastruktura at batas. Kapag lumayo ang lente sa kalendaryo at inilapit ito sa mga mukha, makikita ang mga kabataang unang sumubok sa kurso ng paglipad, mga mekanikong unang humawak ng manual sa wikang banyaga, at mga pamilyang unang nasanay sa ingay ng eroplanong dumadaan tuwing dapit hapon. Sa mga universidad, unti-unting sumulpot ang kursong may kinalaman sa makina ng himpapawid. Sa mga pahayagan, naging regular na kolonya ang balita tungkol sa lipad dito at lipad doon. At sa mga opisina ng pamahalaan, nagsimulang talakayin kung paano magiging bahagi ng pambansang plano ang himpapawid. Saan lalapag ang mga eroplano sa sakuna? Paano isasalba ang mga liblib na lugar sa pamamagitan ng hangin? At paano magbabantay sa kalangitan laban sa paanganib? Pagsapit ng dekada 30, mas malinaw ang mga linya sa mapa ng himpapawid. Ang paglalayag ng malalayong eroplano sa Pasipiko ay naglagay sa Maynila sa sentro ng ruta. Ang pagdating ng mga lumilipad na bangka na kayang tumawid mula Amerika patungong Asya ay nagpatunay na ang kapuluan ay hindi lang tagamasid, ito ay ugnay na himpilan. Kapag lumapag sa tubig ng Luk ang isang malayong lumipad mula sa kabilang panig ng karagatan, nagiging konkretong bagay ang ideya na ang mundo ay kayang tahakin sa iisang biyaheng kahoy at bakal. Sa ganitong tanawin, ang piling Pilipino ay lalong napanatag na ang hinaharap ng bansa ay hindi iikot lamang sa pabrika at sakahan. Iikot din ito sa himpapawid. Kasabay ng pag-usad ng komersyal na paglipad, gumagalaw din ang plano ng depensa. Sa panahon ng Commonwealth, ang ideya na magkaroon ng sariling hukbong kayang tumingin at kumilos sa himpapawid ay hindi nakatang-isip. Nagsimulang magkaroon ng unit ng pagsasanay at ng mga unang kagamitan. Ang kabataang Pilipino ay umupo sa loob ng maliit na trainer na may 2 upuan, hinarap ang hangin at ikinabig ang manibela, habang sa likod ay may instruktor na handang pumreno sa maling galaw. Hindi ito madali, maraming indayog ng hangin na kailangang pakiramdaman, maraming aral sa mekanika at maraming gabing binubuo ang tiwala sa sarili. Ngunit unti-unti, sumulpot ang mga pangalang magdadala ng karangalan sa panahon ng pagsubok. Ang mga pista at parada ay binigyang buhay ng mga gaspang ng unang himig ng sariling pakpak. Sa gayong paghahanda, dumating ang unos ng digmaan. Disyembre ng 1941, ang tahimik na umaga ay pinunit ng ingay ng mga eroplanong hindi na pangpalabas. Ang langit na minsang pinagmasdan sa tuwa noong 1911 ay biglang napuno ng ulap ng usok at lagablab. Ang mga paliparan ay naging unang target. Ang mga hangar ay nabuksan, hindi para sa pagmamantini, kundi para sa pag-iwas sa putok. Ang mga piloto ay tumakbo, hindi para mag-exhibit, kundi para sumalubong sa panganib. Sa mga araw na iyon, naging malinaw ang kahulugan ng bawat segundong delay, ng bawat tornilyong maluwag, at ng bawat kararating lang na piyesa. Kung sa karnival ay palakpakan ang katapusan ng lipad, dito, buhay ang kapalit ng bawat maniobra. Sa gitna ng panganib, sumiklab ang tapang ng mga Pilipinong piloto at tagapaglingkod sa himpapawid. May mga kwento ng mga maliit na eroplano na lumakad laban sa mas mabilis at mas maraming kaaway. May mga kwento ng pagharap kahit dehado at ng pagliko sa tamang sandali na nagligtas ng buhay. May mga pangalang umilaw sa madilim na ulap, mga piloto na nagwagi sa laban sa ere, at mga unit na nagbigay ng halaga sa impormasyon mula sa itaas. Sa lupa, ang mga mekaniko ay nagbuwis ng pawis para itindig ang mga makina sa gitna ng pag-atake. Sa ere,
Ang mga piloto ay nag-alay ng lakas ng loob na hindi tumitingin sa bilang ng kalaban. Nang umatras ang unang depensa at magsimula ang mahabang buwan ng pananakop, nagbago ang papel ng himpapawid para sa marami. Sa ilang lugar, ang ingay ng eroplano ay naging pahiwatig ng panganib. Sa iba, tanda ito ng pagdating ng supply o ng mensahe mula sa malayo. Ang mga gerilya ay natutong nakipag-ugnayan minsan sa pamamagitan ng radyo, minsan sa pamamagitan ng mga palatandaang walang salita upang ipahiwatig kung saan ligtas at kung saan dapat umiwas. May mga sandaling ang liit na himpilan sa kabundukan ay naging landing spot ng pag-asa. Ilalaglag ang sulat, ang gamot o ang kaunting gamit at biglang magsisigla ang buong baryo. Sa mga gabing walang ilaw, may eroplano pa ring dumarating sa isip ng mga batang nakikinig sa kwento ng matatanda. May dumaan kagabi, bulong ng isa, dala raw nito ang balita na hindi pa tapos ang laban. Nang umabot ang 1944 at sumiklab ang kampanya ng pagbawi, ang himpapawid ay naging masinsing highway ng paglusob at pagtulong. Sa malalayong pulo, may mga unit na sumusulong sa ilalim ng proteksyon ng langit. Sa mga lungsod, ang mga gusali ay gumising sa tunog ng pagdaan ng mga lumang kaalyado na ngayon ay bagong tulong. Ang himpapawid ng Pilipinas ay naging masikip sa yugto ng pagpapalaya. May lumulusob, may sumasagip, may nagbabantay. At sa bawat kwento ng tagumpay at sakripisyo, may isang linya na hindi nagbabago. Ang eroplano, na minsang ipinakita bilang laruan ng progreso, ay naging release ng kasaysayan kung saan dumaloy ang pawis, dugo at pag-asa. Pagkatapos ng digmaan, ang tanawin ay nabago. Mga runway na sugatan, mga gusali na kailangan muling itayo, at mga tao na kailangang muling maniwala. Ngunit sa gitna ng pag-aayos, malinaw ang direksyon. Ang himpapawid ay mananatiling sa pang-araw-araw na buhay ng bansa sa negosyo, sa pagbisita sa mga kamag-anak sa malalayong pulo, sa paglikas sa oras ng sakuna, at sa pagtanaw sa mundo. Kapag opisyal na ipinahayag ang kalayaan noong 1946, ang bandila ay hindi lang itinaas sa plaza. Itinaas din ito sa pakpak ng mga eroplano na bumibiyahe sa sariling ruta. Ang dating unit na nagsanay bilang bahagi ng mas malaking plano ay unti-unting naging hukbong may sariling doktrina at dangal. Sa mga paliparan, ang wikang banyaga ay pinagsabayan ng wikang sarili. Sa mga manual, ang mga pangalan ng kababayan ay naging references at guro. Ang dating bisita sa himpapawid ay naging may-ari. Ngayon ay mas madaling balikan ang 1911 at sabihin kung bakit napakahalagang sandali iyon. Ang kanyang halaga ay hindi lang dahil una ito. Mahalaga ito dahil ipinakita nito kung paano tumitingin ang bansa sa harap ng bago. Sa isang banda, nadala ng lahat iyon bilang aliw. Sa kabilang banda, natuto ang lahat na magtanong, para saan ito? Kanino ito? Paano ito babaguhin ang buhay? Ang unang lipad ay nagtanim ng maraming tanong, at ang susunod na mga dekada ang sumagot sa kanila, minsan masakit, minsan masaya, kadalasan magkahalo. Ang eroplano ay naging simbolo ng bilis. Oo, pero higit sa lahat, ito ay naging simbolo ng ugnayan. Ugnay ng pulo sa pulo, ugnay ng bayan sa mundo, ugnay ng tao sa kapwa sa oras ng kagipitan. Sa tahimik na pasilyo ng isang museo, kung saan naka-frame ang mga larawan ng carnival at ng biplane na umiikot sa tore, maaaring tumigil ang isang batang mag-aaral at isang nakatatandang dumaan sa giyera. Titingnan nila ang parehong litrato at mag-iiba ang nakita nila. Para sa bata, makikita ang saya, ang eksena at ang dami ng tao. Para sa nakatatanda, makikita ang pahiwatig, ang banta at ang kasunod na bagyo. Pareho silang tama. Dahil ang 1911 ay sandaling sabay na puro tuwa at malalim na babala isang frame na naglalaman ng saya ng pista. At simula ng seryosong panahon, kapag pinagmasdan ang papel ng Manila Carnival
Sa pagbuo ng imahe ng progreso, makikita ang talino at tuso ng kolonyal na pagpapakitang gilas. Ipinagsama nito ang tradisyonal at moderno, lokal at banyaga, para ipakitang maayos ang daloy ng panahon. Ngunit sa parehong entablado, may nangyaring hindi kontrolado ng nagpakitang gilas, ang pagbangon ng imahinasyon ng bayan. Walang sino man ang kayang magdikta kung ano ang iisipin ng isang batang lalaking nakatingala sa eroplano. Walang sino mang pahayagan ang kayang pigilin ang tanong ng isang gurong iniisip kung paano turuan ang mga estudyante tungkol sa bagong agham ng hangin. Walang opisyal na makakapigil sa paglitaw ng mga pangarap na lumipad, magdisenyo at gumawa ng sariling makina. Iyon ang lihim na biyaya ng palabas. Sa pagnanais na patunayan ang kapangyarihan, nagising ang pagnanais na magkaroon ng sariling kapangyarihan. Kaya noong sumunod na mga taon, sa mga unibersidad at hangar, sa mga eskinita at bukirin, naglaro ang mga ideya. Paano kung ang biplane ay mapalitan ng mas matibay na pakpak? Paano kung ang ruta sa pagitan ng dalawang pulo ay gawing regular? Paano kung sa oras ng bagyo, ang eroplano ang unang dumating dala ang tulong? Sa mga opisina, nagsimula ang draft ng mga alituntunin. Sa mga talyer, sinubukan ang pagkakabit ng mas maaasahang piyesa. Sa mga silid-aralan, ipinaliwanag ang salitang lift, drag, at thrust sa paraang maiintindihan ng batang lumaki sa tabi ng palengke at ng batang lumaki sa tabi ng aklatan. Ang himpapawid ay unti-unting naging wikang kaya ng pag-usapan sa sari-saring accent, ngunit iisang diwa, gumagalaw ang bayan paitaas. Kapag pinasadahan ang mga kwento ng 1930s, may lalabas na larawan ng bansa na sinisikap ilagay ang sarili sa aksis ng Pasipiko. Ang mga ruta ng malalayong lipad ay dumaan sa Luk, at sa bawat pagdating ng malalaking eroplano sa tubig, may batang nagtatakbo sa baybayin. Iniisip kung paano humihinto ang napakalaking makinang iyon na parang barko pero lumilipad. Ang mga opisyal sa daungan ay nakatingin sa listahan ng pasahero at kargamento. Iniisip ang daloy ng negosyo. At sa mga hotel sa Maynila, may mga dayuhang dumating na may dalang proyekto at may dalang katanungan tungkol sa lupa, sa industriya, sa pangingisda at sa business. Ang lungsod ay naging waiting room ng Asya. May dumaraan, may nananatili, at may bumabalik. Sa kabilang dako, ang depensa at pagsasanay ay mas naging sarili. Ang pagsasanay sa mga piloto ay nagkaroon ng kurso at ranggo. Ang mga manual ay naisalin at naunawaan. At ang mga runway ay sinukat hindi lang ayon sa hangin, kundi ayon sa pangangailangan ng mga unit. Ang radar, komunikasyon, at mitolohiya ay pumasok sa bokabularyo ng mga kadete. Kapag may graduation, may pamilya na pumapalakpak at may bandilang iwinawagayway, palatandaan na ang langit ay hindi lang entablado, kundi tungkulin. Kapag huminto ang oras sa Disyembre 1941, maririnig ang sabay-sabay na paghinga ng mga lungsod. Ang mga pahayagan ay biglang napuno ng mga ulat ng pagsabog at pag-atake. Ang mga tao ay naghanap ng kubli, at ang mga himpilan ng eroplano ay biglang naging mga lugar ng pagkapit sa buhay. Ang depensa sa himpapawid ay hindi perpekto, kulang sa makina, kulang sa piyesa, kulang sa oras, ngunit hindi kulang sa tapang. May mga piloto at mekaniko na, kahit alam ang kakulangan, sumakay pa rin at nag-ayos pa rin. Ang mga eroplano, marami sa kanila ay luma at mabagal kumpara sa kaaway, ay lumaban pa rin. Kapag binalikan ng mga sumunod na henerasyon ang panahong iyon, ang iisipin ay hindi ang pagkadiskaril ng unang depensa, kundi ang ilaw na nagmula sa mga taong hindi nagpaubaya. Sa mga sumunod na buwan ng pag-urong, ang himpapawid ay naging pahiwatig ng dalawang bagay: takot kapag dumarating ang kaaway, at pag-asa kapag may ibinabagsak na balita o gamit ang kakampi.
Naging ritual sa ilang baryo ang paggising sa kalampag ng himpapawid. May tatakbong bata sa gitna ng bukid, ituturo ang ulap at sasabihin kung alin ang sa kalaban at alin ang sa kakampi, batay sa tunog at hugis. Ang mga gerilya ay natutong tumawag sa langit hindi sa salita kundi sa hiwatig. Apoy sa isang tiyak na oras, kumikislap na ilaw sa isang tiyak na bundok, usok sa isang tiyak na linya. Sa ganitong palitan, ang eroplano ay naging postman at tagapagligtas. Minsan ay tila anghel, minsan ay panganib. Laging tanda ng malaking puwersang hindi kayang pigilan ng isang baryo, pero kayang pakitunguhan ng isang bayan. Nang dumating ang pagbabalik sa 1944, 1945, bumulaga ang laki ng orkestrang naglalaro sa himpapawid. May malalaking eroplano na nagdadala ng tropa. May mas maliit na mabilis na pumupuntirya ng target. May bumabagsak na kargamento ng pagkain at bala. At may lumilipad na parang mga bituin sa gabing may buwan. Sa lupa, ang mga mata ay nakaangat, ang mga daliri ay nakaturo, at ang mga labi ay nagdarasal. Sa mga pantalan at dalampasigan, ang ingay ng dagat at ang ingay ng makina ay naghalo sa iisang musika ng paggising. Sa mga gusali ng lungsod, ang mga bintana ay nagmistulang frame ng mga eksenang sabay takot at saya. At sa isang sulok ng museo ng ating alaala, makikita ang mukha ng Noo, ibatang nakakita ng 1911 biplane, na ngayon ay matandang nakakita ng pagbalik nakita niya ang langit sa dalawang mukha, masaya at masakit. Pag-akyat ng bandila ng isang malayang republika noong 1946, may isa pang bandila na hindi nakikita ngunit mahigpit na naroon, ang bandila sa isipan. Ang isipan na nakasaksi sa unang eroplano ay natuto ng magtanong, kaya ba natin itong gawin? Paano natin ito gagamitin? Paano ito magiging sa atin? Sa mga henerasyong sumunod, may mga propesor na nagturo ng aerodynamics sa wikang kayang intindihin ng anak ng mangingisda at ng anak ng abogado. May mga inhinyero na gumawa ng disenyong akma sa klima ng tropiko at sa hamon ng bagyo. May mga piloto na lumipad para sa mga pasahero, dala ang pangakong darating tayo ng ligtas. At may mga piloto na lumipad para sa bansa, dala ang pangakong babantayan natin ang langit. Sa mga paliparan ng kapuluan, mula sa hilaga hanggang timog, ang ugong ng makina ay naging bahagi ng ingay ng araw-araw, kasama ng huni ng ibon, busina ng jeep, at dasal ng umaga. Kung babalikan ang unang araw sa Wallace Field, makikita kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng sandali ng pagkabighani. Isang tao sa eroplano, isang makina, isang pakpak, at isang bayan na nakatingala. Hindi kailangan ng komplikadong salita para ipaliwanag kung bakit napakahalaga noon. Sapagkat sa gitna ng ingay at saya, may pumanhik na tanong sa puso ng nakararami. Kung kaya ng isa, bakit hindi kaya ng marami? At kapag ang tanong na iyon ay lumipat sa silid-aralan, sa hangar, at sa opisina ng pamahalaan, nagiging patakaran at plano ang dating pangarap. Sa ganoong paraan naglalakad ang kasaysayan. May kumikindat na sandali, susundan ng pag-aaral, susundan ng pagsubok, susundan ng institusyon, hanggang maging normal ang dating himala. Sa pagtatapos, ang larawan ay bumabalik sa simula. Ang biplane na umiikot sa tore, ang dagat ng tao na sabay na natatakot at natutuwa, at ang ingay ng makina na parang batingaw ng bagong siglo. Noon, hindi pag-aari ng Pilipinas ang langit sa ibabaw niya, hindi nito dikta ang ruta, hindi nito hawak ang manibela, at hindi nito desisyon kung kailan lulipad o hihinto ang makina. Ngayon, may sariling linya ng lipad ang bansa, may sariling hukbong may tungkuling bantayan ang himpapawid, at may sariling bandilang sinasalubong ng araw sa taas ng ulap. Kung may lolo, lola o ninuno na nakakita ng unang pag-ikot sa 1911, marahil ngayon ay mapapangiti sila sa isip. Ang kanyang inakay na takot ay napalitan ng dangal. Ang kanyang nakita na laruan ay naging instrumento.
at ang kanyang narinig na ingay ay naging himig ng pag-angat. Ang kailangang marinig ng malinaw at tahimik ay ito: ang unang eroplano sa Maynila ay hindi lang imported na laruan. Isa itong paalala na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya ng mananakop, hindi kayang pigilan ang dahan-dahang pag-angat ng kamalayan at pagnanais ng isang bansa na maging malaya. At kung naghahanap ng susunod na kwento, naroon sa dulo ng runway ng ating kasaysayan ang mga eksenang magpapakita kung paano ang parehong langit, na minsang puno ng palakpak at pagkatapos ay puno ng putok, ay muli timuling na puno ng pag-asa kung paano ginamit ang mga eroplano sa mismong pagsabog ng digmaan sa Pilipinas, at paano umuwi ang bayan sa sarili nitong himpapawid na may dalang bagong tapang at bagong liwanag. Habang nag-aabang ang mga bayan, dumapo ang balita mula sa malayo. Sa lamesa ng mga makapangyarihan, ang pangalan ng kapuluan ay naging panukalang pangkasunduan. Ang araw na marahang itinupi sa pader ng Intramuros ay tila pinirmahang muli sa kabila ng karagatan. Dito lumalim ang pagkadama na ang mock battle ay hindi simpleng estratehiya militar, kundi isang tulay na tumawid sa pagitan ng espada at panulat, isang tulay na hindi nakapagpadaan sa mga Pilipinong humawak sa magkabilang dulo ng lubid. Sa mga linggong sumunod, dumami ang maliliit na engkwentro sa laylayan ng syudad. Pasaring nasiko sa checkpoint, hindi pagkakaintindihan sa wika sa pagitan ng kawal at tindera, at mga tinging nagbubuhat ng alinlangan. Madalas, natatapos ang mga ito sa pagsuko ng dumaang Pilipino sa utos ng bantay. Minsan, umaabot sa maiinit na salita, bihira ngunit mahalaga. May mga sandaling nagliliyab ang ganoong tensyon sa isang putok. At gaya ng anumang pisi na paulit-ulit hinihila sa magkasalungat na dulo, dumating ang gabi na pumutok ang hibla at naging apoy. Sa gabing iyon, malapit sa hanggahan ng syudad, may paglalakad na hindi nagkaintindihan, sigaw na hindi naunawaan, ilaw na nakasilip sa dilim, at hilatsa ng takot sa pagitan ng mga linya. Sumunod ang putok, hindi malakas, ngunit malinaw. Kinabukasan, nagising ang Maynila at ang karatig na bayan sa huling salitang iniwasan sana ng marami: digmaan. Ang magdaang buwang mahigpit na taling nagsasabing maghintay ay biglang napigtal. Sa maraming tahanan, may nagayos ng balutan. Sa mga tulay at daan, may nagtalaga ng bantay. Sa loob ng mga simbahan, may mga binuksan na puwang para sa biglang dumami na sugatan at nagtatago. Sa pagsiklab ng panibagong kabanata, ang naiwan sa gate ay nagbago ang anyo. Mula sa pisikal na pagbabawal noong Agosto, naging politikal at moral na maselang usapin ito. Para sa mga Pilipinong kumikilala sa ipinanganak na republika, malinaw ang pakahulugan. Kung nasarhan ang pinto noon, kailangan ngayong ipakita na hindi kayang sarhan ang buong tahanan. Para sa bagong pamunuan, malinaw din ang kanilang pagbasa. Ang lungsod na nakuha sa kontroladong putukan ay dapat manatili sa ilalim ng iisang bandila, at ang alinmang umaangkin dito ng walang formal na pahintulot ay ituturing na di kinikilalang lakas. Sa mga araw na bumulusok, may mga larawang tumatak sa alaala ng marami. May tulay na tinawiran ng dalawang pangalang magkaiba, at sa kalagitnaan, ang tunog ng sigaw at putok. May kalsadang sinalubong ng mga takbong may dalang riple at may dalang sako ng bigas. May pader na minsang naging simbolo ng proteksyon, ngunit ngayon ay naging larawan ng pagkakahati. Sa labas ng sentro, gabi-gabi nagliliparan ang mga lihim na mensahe: kung anong daan ang bukas, kung anong baryo ang nangangailangan ng gamot, at kung saang pook may natuklasang kakampi. Dito lumitaw ang lakas ng pamayanang Pilipino, ang kakayahang maghatid ng balita at tulong kahit walang pahintulot ng opisyal na awtoridad. Nang tumagal ang sagupaan,
Nagpakilala ang dalawang larangan ng laban, ang tapatan ng hukbo sa bukas na bukid, at ang tahimik at malagkit na tunggalian sa pagitan ng pader ng pagod at gutom. Sa ilan, sinubukan ng tapatan. Sa iba, inilihim ang lakas sa anyo ng gerilya. May panahong dumaan ang ulo ng hukbo sa isang bayang nakatago ang galit sa likod ng mga dingding ng bahay. May panahong dumaan din ang hukbo ng rebolusyon sa kalsadang ang gilid ay may bantay na nagmamasid. Sa isang sulok, maririnig ang bilin ng isang ina sa anak. Huwag kang lumayo, may checkpoint sa dulo. Sa isa pang sulok, maririnig ang bulong ng isang ama sa anak. Kung sino man ang dumaan, igalang mo. Ngunit huwag mong kalimutan kung sino ang nag-ani ng palay na nasa mesa. Sa ganitong panahon, tumaas ang halaga ng mga salita: honor, order, sovereignty, insurrection. Sa papel, may matitigas na pahayag. Sa eskinita, may marahang paliwanag. Ang kabataan ay natutong magbasa ng dalawang aklat, ang aklat ng mga opisyal na kautusan at ang aklat ng buhay na itinuro ng barangay. Sa paglipas ng buwan, inipon ng bayan ang bigat ng dalawang aklat at sa huli, pinili ng marami na manindigan sa pahina na isinulat ng sariling kamay. Ngunit ang digmaan ay hindi lamang kontrobersya at salita. Ito rin ay ilaw ng gasera na nauubos, palay na nauupos, at mga batang natutong matulog sa ingay ng kanilang sariling tibok ng puso. Sa mga baryong napasok ng sigalot, may mga alaalang mabigat, inilikas na pamilya, bahay na tinupok ng galit o parusa, pataniman na napabayaan, at mga puntod na walang krus. Sa gitna nito, umapaw ang kabayanihan na hindi laging nakikita sa aklat. Magsasakang nagkusang magbitbit ng pagkain para sa mga nagtatago. Guro na nagturo sa isang kubo sa likod ng nayoon habang ang tunay na paaralan ay okupado. Manggagamot na gumamot sa dilim gamit ang kaunting katas ng halaman at maingat na hawak sa sugat. Sa bawat ganitong kilos, ang bandila ay hindi tila ito ay laylayan ng pakikiisa. Sa kabilang dako, ang lungsod ay tuloy ang martsa ng pamamahala. May mga ordinansang ipinatupad, may mga daungan at pamilihan na ginawang masinop, at may ilang kalsada na sinuplayan ng mas maayos na ilaw. Sa pagdami ng papel at tatak, mas umigting ang pagnanais na makuha ang pagsang-ayon ng tao. Kaya ngati sa ilang pagtitipon, ipinaabot ang pangakong paghubog ng paaralan, ospital at infrastruktura. Marami ang tumanggap sapagkat sino ba ang tatanggi sa eskwelahan para sa anak? Ngunit hindi nawala ang tanong, kapag tinuruan ng bata ng bagong wika, malalanta ba ang salita ng ninuno? Kapag nagkaroon ng bagong daan, saan patutungo ang mga paa sa sariling bukid o sa palengke ng iba? Ang ganitong pag-uusap ay naglalantad ng katotohanang ang kalayaan ay hindi bumabalik sa isang araw lamang. Ito'y sinusukat sa bawat pasyang pambataman o pambansa. Sa paglakad ng panahon, unti-unting sumibol ang ideya na ang pagsasara ng gate noong mock battle ay unang anotasyon lamang sa mas mahabang pahayag ng kasaysayan. Malolos, bago pa man sumiklab ang pangkalahatang digmaan, naitayo ang Kongreso at naipasa ang konstitusyon, patunay na ang bansa ay hindi hungkag na sigaw lamang, kundi kakayahang mag-ukit ng batas at magpatakbo ng pamahalaan. Ngunit sa paningin ng bagong kapangyarihan na nakahawak sa sentro, ito ay dokumentong hindi may kalakip na pagkilala mula sa kanila. Sa gayong banggaan ng mga pananaw, ang papel ay nagiging simbolo rin ng banggaan ng diwa. Sino ang may karapatang magtakda kung kailan nagsisimula ang isang bansa? Sa mga susunod na taon, nabuo ang tulay na tatawirin ng henerasyon patungo sa formal na pagkilala, tulay na may mga haliging gawa sa pagpapasensya, pag-ayon sa ilang patakaran, at pakikibaka sa iba pa. Sa ilalim ng tulay, dumaan ang mga alon ng pagbabago, pag-angat ng ilang sektor,
pag-ipon ng karanasan sa pamamahala, at pag-usbong ng mga kabataang natutong sabayan ang dalawang mundo, ang mundo ng sariling alaala at ang mundo ng bagong kaayusan. Ngunit bago pa man makarating sa takdang petsa, may malakas na alon na tumama. Ang pananakop ng Hapon na muling nagpalit ng bandila sa mga gusali at nagtanong sa puso ng mga Pilipino kung saan mas mahigpit ang kapit ng paniniwala. Sa panahon ng pananakop, ang mga linya ng loob at labas ay muling gumuhit sa mapa ng isip. Ang mga opisyal na watawat ay nagbago, ngunit ang bandila sa puso ng marami ay nagtagong muli sa loob ng mga tahanan, sa ilalim ng dibdib ng mga gerilya, at sa pagitan ng mga pahina ng dasal. Kung ang mock battle ay larawan ng saradong tarangkahan sa harap ng mga Pilipino, ang mga taon ng okupasyon ay larawan ng pagsasara ng buong bayan. At gaya ng nauna, ang tugon ay kabayanihan na tahimik at matatag, pagharang sa lansangan, pagligtas sa bihag, pag-iingat sa lihim, at pag-aalaga sa mga pangalan ng pamilyang kailangang mabuhay hanggang sa pagbabalik ng araw. Nang humupa ang sigwa ng digmaan sa Asya, bumalik ang pangakong matagal na nakasulat. Ang petsa ng pagkilala ay dumating, kasabay ng mga kasunduang magtatakda ng porma ng ekonomiya at depensa. Sa araw ng formal na pagtaas ng bandila bilang simbolo ng kinikilalang bansa, tila sa wakas ay bumukas ang tarangkahan na minsang isinara noong Agosto 13. Sa mga lansangan, may palakpak at pag-awit. Sa mga bahay, may hapag na may kaunting handa. Sa mga simbahan, may panalangin ng pasasalamat para sa mga pamilyang nagdaan sa dilim. Ngunit kahit sa gitna ng kasiyahan, nanatiling mapanuri ang ilan. Ang susi ba ng pinto ay nasa kamay na talaga ng lahat? O may hawak pa rin ang iba? Ang sagot ay hindi laging pareho sa bawat bibig. Ngunit sa kabuuan, ang hamon ay pareho. Gawing laman ng araw-araw ang salitang malaya. Sa paggalaw ng kalendaryo, lumitaw ang isa pang mahalagang pasya. Itatak ang Hunyo 12 bilang araw ng kalayaan, hindi upang burahin ang kahalagahan ng Hulyo 4, kundi upang iposisyon ang pinagmulan ng loob bago ang pag-abot ng formal na pagkilala. Sa ganitong pag-ikot, sinagot ng bayan ang tanong na lagi nitong inuusal. Sino ang may karapatang magtakda ng araw ng ating kalayaan? Ang sagot, ang may-ari ng bahay, ang may hawak ng susi ng loob, ang humawak sa pisinang kasaysayan mula sa barikada hanggang sa balkonahe, ang sambayanang Pilipino. Dito, sa paglalapat ng petsa sa puso, ganap na naunawaan kung bakit ang mock battle ay hindi lamang anekdota ng estratehiya, kundi aralin sa kung paano ipinaglalaban ang dignidad sa pagitan ng dangal at kaayusan na idinidikta ng iba. Sa huling paglingon, makikita ang malinaw na guhit ng salaysay. Noong araw ng laban na may hangganan, libo-libong Pilipino ang nakatayo sa labas ng pader handa, umaasa at hindi pinapasok. Sa sumunod na mga taon, ang tanong na iyon ay naging linyang pumilas sa puso ng marami at nag-udyok ng panibagong paninindigan. Kung hindi pagbubuksan, lalagyan ng sariling pinto ang bahay. Kung hindi pagkikilanlan, igigiit ang pangalan sa papel. Kung hindi papakinggan, gagawing musika ng kabayanihan ang tiyaga at pag-asa. Kaya nang dumating ang araw na ang bandila ay itinaas bilang kinikilalang sagisag ng bansa, dala nito ang alaala ng lahat ng gabing ang mga kamay ay kumakatok sa tarangkahan. Kung may batang lalapit ngayon at magtatanong kung bakit inilagay sa pamagat ang bakit naiwan sa gate ang mga Pinoy, maaaring sagutin ng isang nakatatanda ng payapa at malinaw. Iniwan sila upang hindi maipanganak ang isang malayang kwento sa mismong araw na iyon. Ngunit sa pag-iiwan na iyon, natutong maglakad ng mas malayo ang bayan, natutong magbukas ng sariling pinto, at natutong hindi iasa sa iba ang pagsukat sa kahulugan ng kalayaan.
Ang mga pangalan ng kalye ay maaaring nagbago. Ang mga gusali ay maaaring napalitan, ngunit ang aral ay hindi kumupas. Ang kapangyarihan ay walang ganap na saysay kung idinidikta lamang mula sa itaas ng pader. Nagiging makabuluhan ito kapag tinanggap at pinanday ng mga taong nasa lupa. Sa pinakatahimik na sandali ng pagtatapos na ito, iniimbitahan ng kasaysayan ang tagapakinig na ipikit ang mata at marinig ang mga tunog ng Maynila. Yabag sa batong kalsada, mahinang tugtog mula sa isang lumang radyo, tawanan ng mga bata sa gilid ng simbahan, at malayong kampana na sumasabay sa simoy ng hangin. Isipin ang pader hindi na bilang hadlang, kundi bilang rehas ng isang lumang yugto na ngayon ay dinaraanan lamang papunta sa liwanag. Isipin ang tarangkahang minsang isinara ngayon ay may bagong bisagra, bagong kahoy, at bagong kamay na nagbubukas. At sa pagdilat, tingnan ang bandila. Hindi na ito tanawin mula sa labas, kundi bubong na kinikilalang sarili araw na umiilaw. Bituing nag-uugnay sa kapuluan, at kulay na kumakatawan sa lakas at katapatan ng loob. Mula sa unang putok na may takdang oras hanggang sa formal na pag-angat ng watawat maraming taon pagkatapos, humabi ang bayan ng salaysay na hindi mapuputol ng isang saradong pinto. Ito ang salaysay na nagturo na ang dangal ay hindi lamang sa paraan ng pagsuko o pagpasok, kundi sa kakayahang kumilala kung kanino ang bahay. At kapag tinanong muli kung bakit naiwan sa gate ang mga Pinoy, maihahain ang payapang sagot. Iniwan sila noon ngunit dahil doon, natutong humawak ng sariling susi, natutong magtayo ng sariling daan, at natutong buksan ang pinto, hindi para sa iilang may hawak ng titulo, kundi para sa bawat mamamayang nakakikilala sa halaga ng kalayaan. Sa huli, ang mock battle ay nananatiling paalala at babala. Paalala na ang kasaysayan ay may mga sandaling kinokorekograpo ng malalaking kamay, at babala na ang ganitong pagkakaayos ay may kapalit sa puso ng taong bayan. Ngunit higit sa lahat, ito ay tulay ng pag-asa, sapagkat sa kabila ng saradong pinto, narito ang katotohanan, hindi pinapatay, ng isang hindi pinapasok, ang diwa ng kami ang may-ari. Sa tuwing may Pilipinong nag-aaral ng sariling kasaysayan, sa tuwing may pamilyang pumipili ng marangal na gawain, at sa tuwing may pamayanang nagtutulungan nang walang hinihintay na utos ng dayuhan, muling bumubukas ang tarangkahan na iyon. Kayati sa pagtatapos, tumitimo ang pangungusap na payapa, ngunit matatag. Ang araw ng mock battle ay hindi linya ng hiya sa ating alaala, kundi marka ng pagkatuto. Dito natutunang huwag tanggapin na ang dangal ng natalo at kaayusan ng panalo ang magtatakda sa kinabukasan ng isang bayan na may sarili ng pangalan. Dito ipinasya na kapag may susunod na tarangkahang sasarhan, bubuo ng daan ang taong bayan, hindi upang sirain ang bahay, kundi upang tiyaking ang may-ari nito ang siyang unang papasok. At sa bawat Hunyo na iniisip ang pasyang ginawa sa Cavite, sa bawat Hulyo na inaalala ang formal na pagkilala, at sa bawat Agosto na binabalikan ang araw na isinara ang gate, umiisa ang diwa. Ang kapalaran ng Pilipinas ay hindi basta ipinapasa sa pagitan ng mga pirma at putok. Ito ay ginuguhit sa palad ng mga tao, sa lakad ng bawat paa, at sa pag-angat ng bandila sa umaga. Hanggat naroroon ang loob na tumawid mula sa saradong tarangkahan patungo sa bukas na liwanag, mananatiling tama ang panata. Huwag muling ipasara ang pinto sa sariling bayan, at huwag muling kalimutan kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito.